Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Pinangakuan, may vote buying na ginawa yung mga miyembro ng UP Sigma Rho Fraternity. Yan. Siyempre, sinasabi, walang lihim na hindi nabubunyag, nasisiwalat. Eto, nakapanumpa na yung mga opisyal. Opo. Ang ginawa, use of PNB plane. Ginamit PNB, gastos ng gobyerno. Ito yung mga aligasyon, prohibited campaigning. Okay. Nangampanya, bawal kasi mangampanya sa IB. Kasi partisan, mga abogado to eh. Opo. Kita mo, Ngayon, meron pang mga libreng hotel accommodations. Wow. Libreng pagkain, entertainment pa. Parang talagang political campaign ang nangyari. Di ba? Nilagay pa sa yun sa Philippine Plaza Hotel. Wala na ngayon, giniba na. Wala na po. Noong nakita nito, nakita ng Korte Suprema ito. Opo. In-invalidate nila yung eleksyon. Binawalang bisa nila. So, hindi, kahit nakapanumpa na, yan. Parusa yun. Parusa, hindi nakaupo si Mrs. Violeta Drilon. Abogada rin to, abogada rin. Opo. Narang si Guanzon, hindi nakaupo, di ba? Dahil yung desisyon ng Korte Suprema, di ba, hindi siya pinaupo. Hindi siya pinaupo. Ang nagkaroon ulit ng eleksyon at ang nailagay ay si Eugene Tan. Yun. Kaibigan ko rin, maayos na tao yun. Napatay yun dahil in connection with the case. Kaya makikita mo yung danger sa mga abogado. Yan okay. Eto pa. Ang isang nangyari sa IBP kaya nasisira ang reputasyon. Reputasyon. Eto noong 2019, kung nagugunita po niya, marami pang nakakaalala nito. Panahon ito ni Pangulong Duterte, di ba ga? Eto, di ba nagkaroon ng press con doon sa mismong headquarters ng Integrated Bar of the Philippines. Itong si Bicoy na tinuturo yung si Pangulong Duterte. That time. Oo, na meron daw kay ganito, kay ganon, yan, Nag-press con, may kasamang mga madre, ginamit yung facilities ng IBP para mamuliti ka. Magbigay ng mga alegasyon laban kay Pangulong Duterte. That time. Of criminal acts. Okay. Ayan, inakusahan niya si Pangulong Duterte na sangkot daw sa drug trade. Eto si Bicoy naman, wala na nangyari. Hindi naman na-prove yung alegasyon niya, di ba? Pero ang net effect nito ay nabulitika ang IBP. Ang IBP should not take sides in politics. Hindi naman mga politiko ginagamit kasi nga ang nangyayari, yung mga opisyal from a certain point in time, yung mga opisyal ng IBP, sila na lang, old boys club, kaya wala kaming kagana-gana diyang mga ordinaryong abogado Yung mga malalaking, yung mga big time na abogado, kinupo na nila yung leadership ng IBP. Tingnan nyo, walang biro yan. Isang fraternity, isang law firm, etc. Kinokontrol nila. Bakit? Kasi isa sa mga powers ng IBP, yung Pangulo ay kasama sa pamimili ng mga recommendee sa judikatura, sa judiciary. Kaya gusto nila, they want that kind of influence. Gusto nila kanila yung influensyang yon. Ito, di ba controversial to? Bakit pagagamit mo yung conference room ng IBP, ng Integrated Bar of the Philippines, for a person na wala rin namang magandang reputasyon o kredibilidad na magbigay ng alegasyon na hindi naman napatunayan laban sa Pangulo ng Pilipinas. Pinulitika nila. Ang ginawa ko noong 2019, sumulat ako ng
sumulat ako sa Supreme Court at pinaimbestiga ko ito. At sabi ko, bakit ganito ang ginagawa ng IBP? Ba't namumuliti ka? Yan. Nung panahon ni Raul Gonzales, naririnig ko po yung IBP eh. Oo, totoo. Kasi nga, ginamit, may mga madre pa. Okay. Sabi ko sila, may paliwanag kayo Okay. kung bakit ganito ang ginawa nyo. Na ginamit nyo yung premises, pinagamit nyo yung premises ng Integrated Bar of the Philippines sa isang purpose na very obviously ay political in nature. Oo. Hindi pwedeng ganon. Dapat magpaliwanag kayo, di ba? At sila ay pinasagot. Ito ay dinakit ng IBP, na bilang isang administrative matter at pinaimbisigahan at pinatugon sila. Yan. Sabi ko dito, ang Chief Justice pa noon si now E.S. Lucas Bersamin. Yan. Sabi ko, much damage has been done to the IBP as well as to the legal profession in general. Hence, the officers responsible for this reprehensible event should be investigated and held accountable. Ito mo naman, IBP ka, magpapa-press briefing ka, meron pang video na pinalabas yung ang totoong narco list. Yan Yung IBP building kasi, sinabi ko dito, exclusive use yan ng mga miyembro ng IBP. Bakit pinagamit nyo for propaganda purposes? Yan, oo. Yun, bago, after that naman, ito ang nakakahiya pa dito, after niya magpa-press con sa IBP, na aresto siya, binawi niya lahat ng sinabi niya. Ang sinabi niya, wala hong katotohanan yan, puro kasinungalingan yan. At sinong nag-udyok sa'yo na gawin yan? Si Senator Trillanes. Matter of record ito. O di na pahiya ang IBP. Mukhang eng-eng ang IBP. Sabihin si... di ba? Paano hindi masisira yung IBP? Kaya ako ay lumiham. Ito ang aking sulat. Noon pa itong October, noong inaabuso pa ng Quadcom yung mga abogado, kung ano-anong sinasabi, di ba? Sumulat ako. Hanggang ngayon, wala pang tugon. Ito, sulat ko sa IBP. Sabi ko, si Attorney Pido, ang Pangulo ngayon, sabi ko, kinuwento ko yung pang-aabusong ginagawa sa mga abogado ng Quadcom. Sabi ko, bina-violate itong Quadcom ang constitutional rights at binabastos ang mga abogado. Yan. Ang sabi ko sa kanila, bakit tahimik kayo sa pang-aabuso ng mga Quadcom sa mga abogado? Di ba IBP kayo? Di ba dapat ang purpose ng IBP ay isulong ang magandang reputasyon ng Integrated Bar ng lahat ng abogado? Bakit pag minamaltrato, binubuli, iniinsulto mga abogado, wala kayong sinasabi? Sabi ko, noong ang nangyayari sa inyo, puro Christmas party na lang kayo. At pinagamit nyo, nung kay Bicoy, maingay kayo. Yung EJK, maingay kayo. Bakit pag inaabuso yung mga kapwa nyo abogado, walang kayong binabanggit? Kaya nasisira ang reputasyon nga na nagiging irrelevant ang IBP. Hanggang ngayon, kita nyo, kailan ba tong litratong ito? October 26 pa. Anong petsa na ngayon? November 28. Mahigit isang buwan na, walay pa rin na sinasabi itong IBP. Grabing masyadong tahimik. Eto pa. Kaya sinasabi kong nagiging walang kwenta tong IBP, eto pa. Yung sinasabi ko, yung kay Drilon, na merong illegal na pangangampanya sa IBP nung 1989 ba yun? O 89? 89. Naulit na naman. Kamakailan lang, nung Agosto lang. Yung isang abogado, sinabihan mali yung ginawa niya kasi yung sa pangangampanya sa IBP, dinala niya sa Balesin at sa Bali, Indonesia, at binigyan pa ng mga pabuyat o mga abogado. At sinita si Attorney Nilo Divina ng Supreme Court. Pasensya na, alam kong abogado yan ng mga kabangon, pero matter of public record ito
nasinita si Attorney Nilo Divina ng simple misconduct ng Supreme Court dahil dito sa pamimigay ng pabuya at pagja-junketing ng mga abogado na may kaugnayan sa eleksyon ng IBP. So, sinasabi ko sa inyo, IBP, very politicized, nangangampanyan na, nagbo-vote buying na. Okay na sana yun eh, problema niyo yun eh, if you choose to do illegal acts in violation of the Charter of the Integrated Bar of the Philippines. Pero, anak ng teteng naman, pagka inaapi naman yung mga abogado, kumibo naman kayo. Wala kayong silbi. O buti pa yung Quezon City Trial Lawyers sa Ligue. Di ba? O nakita mo ba yung kanilang manifesto in support of Attorney Lopez? Yes. Tingnan mo ha. O buti pa yun eh, may itlog eh para tumayo. Kita mo tong meron silang statement tungkol sa ginawa kay Attorney Zuleika Lopez. Yan. At ito ay kanilang kinokondena for being grave abuse of discretion. At ito ay ginawad nila noong November 25 lamang in support. At may mga grupo pa ng mga abogado, may mga individual lawyers na nagsusuporta kay Attorney Lopez. Pero bakit? Yung IBP mismo na dapat sila ang nangunguna, they should have been at the vanguard of defending lawyers pag iniinsulto. By the way speaking of that, may bago na namang pa-cute si Dan Fernandez Ano naman yun? I'm still have the floor. I'm still have the I'm still have the floor. Ayos yun. Ilagay na natin sa Dan Fernandez Dictionary. Ilalagay natin sa Google yan. Hindi, may mga kaibigan tayo, ba't hindi lang naman, pakialam ko, ba't panonood ako sa kanya? Artista yun eh. Hindi ko na, ayoko nang panoorin, nakita ko na yung puwet niya sa isang pelikula. Anyway, may mga nagmamanman sa kanya na talagang tinututukan at nire-report sa atin yung mga yung mga as the matter of fact. Yung mga ganun. As the matter of fact. I second emotion, yung mga ganun.